Arestado ang isang lalaki sa Concepcion, Tarlac dahil sa pangaharas at pangingikil sa dating kasintahan. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lesiges. Agad pinababa sa sinasakyang motor at saka pinusasan ang lalaking ito sa ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group sa Concepcion, Tarlac. Kasama niyang inaresto ang kanyang tiyahin at ang 18 taong gulang na kapatid na si Alia Shia na siyang target ng operasyon. Nagugat yan matapos magpasaklolo sa PNP ACG ang 19 na taong gulang na biktima dahil sa paulit-ulit na pangaharas at pangingikil ng 3 suspect. Kwento ni PNP ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancilio, matinding selos ang pinag-ugatan ng krimen. Ang rason po kung bakit nagselos ang suspect sa victim ay iniwan siya nito ng boyfriend niya para maging sila po ulit ng victim po. Kalaunan ay nagkahiwalay din ang biktima at ang sinasabing boyfriend nito na pinag-ugatan ng selos. Gamit ang mismong account ng suspect, kinakausap ni Alia Shia ang biktima at nagpapakilalang ito ang kanyang dating kasintahan. Nung una ay pawang pagbabanta o pananakot lang daw ang ginagawa nito na ipapakalat ang malalaswa nilang video. Pero kalaunan ay humantong na ito sa pangingikil. Umabot na daw sa mahigit 100,000 piso ang nahuhot-hot na pera ng suspect mula sa biktima. Nag-umpisa po yung pangingikil since July 2024 and hanggang ngayon po. Last po na demand nung suspect ay nung October. Kaya nag-report na po yung victim sa PNP ACG office. Himas rehas na ang 3 suspect at nasampahan na rin ng patong-patong na kaso na maring maharap ng 6 hanggang 12 taon na pagkakakulong. Sa mga kababayan din po natin, most especially sa kababaihan or kabataan, kung nakakatanggap po kayo ng mga mensahe na nagsasabi na ikakalat yung mga videos or photos ninyo with explicit content, huwag po kayo basta-basta maniniwala. Verify po natin kung totoo ba ito and mag-seek po tayo ng guidance dun sa guardian o sa mga social workers po or sa otoridad para sa appropriate action po. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.